Dito meron po tayong 11 kapasitor na itis ngayon. So, ang pag-test kasi ng kapasitor, magdepende yan sa kanyang value. So, kapag tulad ng ganito, meron po tayong 6,800 microfarad na merong 50 working volts. So, 50 volts po ito. So, dapat yung tester natin ay nakasit dito sa times 1. Ay dapat ay nasa times 10 po ito. At dito meron tayong 3,300 microfarad na 25 volts. So, dapat times 1 pa rin ito. Meron po tayong 1,000 microfarad na 25 volts. Dapat ay dito po ito sa times 10. So, times 10 po yan. At pwede rin naman times 1 dito. At pati natin itong 10 microfarad, dapat ay nasa times 100 po ito. At pwede rin naman times 1k nito. Ang tamang pagsukat kasi sa ating mga kapasitor ay depende dito sa kanyang value. So, kailangan tingnan po natin una yung value ng ating kapasitor. Kung ilang microfarad po ito, kung ilang microfarad po, bago natin susukatin para naman makuha natin dito yung correct range bago po tayo magsukat ng ating mga kapasitor. So ito, unahin po natin itong si 6,800 microfarad. So ilagay lang natin ito sa times 1. So yung sukat lang ito, kailangan lang yung negative probe at saka yung positive. Una, yung positive probe ay ilagay natin sa kanyang positive din, positive terminal. At saka itong negative, ilagay din natin sa negative. At tingnan natin dito yung display ng kanyang needle kung papalo ba based sa value ng ating sinusukat. So tulad nito, so natin. Okay. So good pa rin ito. At yung value pa rin 6,800 microfarad, 50 volts. So ganun pa rin proseso. Okay, kumalo naman. Okay. Ganyan lang yung pagsukat, no? Baliktad-baliktad rin lang. Kasi yung sukat kasi nito, mag-charge siya tapos mag-discharge. So, kapag mag-discharge at saka mag-discharge, at pumalo naman sa kanyang correct value. Pilit naman sa value nito ay meron naman tayong binibigay dito na tolerance sa kanyang kapasitan. So, 10 to 20% sa kanyang tolerance ay acceptable naman. Precise natin yung kapasitance ng ating kapasitor na hindi pa siya masyadong critical. At ito ay nasa 6,800 microfarad pa din na mayroong 50 working volts.